Sa video na ito, bibigyan kita ng buod ng librong Grit. Ito ay isang napakagandang libro na nagsasabi kung ano ang tunay na sekreto sa tagumpay. Marami sa atin ang naniniwala na ang mga magagaling at matatalino lang ang nagtatagumpay sa buhay. Pero sa totoo lang, hindi lang ang katalinuhan at talento ang nagiging dahilan ng tagumpay ng mga tao. Ang pinakamahalaga ay kung gaano tayo katiyaga at kasipag sa paggawa ng isang bagay. Ang tawag dito ay grit. Kaya ngayon, ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng grit at paano ito makakatulong sa iyong buhay. Bakit mahalaga ang grit? Maraming tao ang naniniwala na kapag ikaw ay matalino o may talento, tiyak magiging matagumpay ka. Pero sa totoo lang, hindi ito laging nangyayari. Ang grit o ang pagtitiyaga at pagsusumikap ng isang tao ay mas mahalaga kaysa sa talent at IQ. Ang ibig sabihin ng grit ay ang kakayahan na magpatuloy kahit mahirap at magsikap kahit na minsan parang ayaw na nating magpatuloy. Isang magandang halimbawa ng grit ay si Will Smith, isang sikat na aktor. Isang araw sinabi ni Will sa isang interview na, "Hindi ko nakikita ang sarili ko na mas magaling kaysa sa iba, pero ang naiiba sa akin ay ang sipag ko." Sabi pa niya, "Kahit na mas magaling ka, mas matalino, o mas maganda kaysa sa akin, kung magka-treadmill tayo, may dalawang mangyayari. Mananalo ka o mamamatay ako habang tumatakbo." Ibig sabihin, hindi lang sa talento nagtatagumpay si Will, kundi sa grit niya, sa kanyang sipag at tiyaga. Ang librong Grit ay isinulat ng isang psychologist na nag-aral kung ano ang sekreto sa tagumpay. Pinag-aralan niya ang buhay ng mga matagumpay na tao tulad ng mga atleta, negosyante at mga sundalo. Ano ang nakita niya? Nalaman niya na ang tunay na dahilan ng tagumpay ng mga ito ay ang kanilang grit, ang kanilang kakayahan na magtrabaho ng matagal at magpatuloy kahit na mahirap. Ipinakita niya sa kanyang libro na may dalawang bagay na kailangan upang magtagumpay, ang talento at ang pagsisikap. Pero ang mas mahalaga ay ang pagsisikap. Ipinakita niya ang isang simpleng formula: talent X, pagsisikap, equals kasanayan. Kasanayan X, pagsisikap, equals tagumpay. Ibig sabihin, kahit may talento ka, kung hindi mo pa rin pagsusumikapan, hindi ka magiging magaling. At kahit wala kang masyadong talento, kung magtatrabaho ka ng mabuti, magiging magaling ka rin. Halimbawa, si Bill Clinton ay isang tao na may natural na talento sa politika. Madali siyang magsalita at may kakayahang manghikayat ng mga tao. Pero si Hillary Clinton ay hindi kasing galing ni Bill sa mga bagay na yon. Ang nangyari ay si Hillary ay nagtrabaho ng mas matindi at mas maraming taon upang maging kasing galing ni Bill. Habang si Bill ay may talento, si Hillary naman ay may mas mataas na grit, ang mas matinding pagtitiyaga. Kaya pareho silang naging matagumpay sa kanilang larangan. Minsan iniisip natin na kailangan natin maging genius o super talented upang magtagumpay. Pero ang totoo, hindi kailangang maging sobrang talino o may likas na kakayahan para maging matagumpay. Mas mahalaga ang pagiging handang magsikap at magpatuloy kahit mahirap. Kung magtatrabaho ka ng mabuti at magtitiis, magiging magaling ka rin balang araw. Ang grit ay isang bagay na pwede nating matutunan at paunlarin. Hindi ito nangyayari agad-agad, pero kung magsusumikap tayo, matututo tayong magpatuloy kahit may mga pagsubok. May 4 na bagay na pwede mong gawin upang mapalakas ang iyong grit. Una, interest. Kailangan mahalin mo ang ginagawa mo. Si Charles Darwin na nagrevolusyonaryo ng ideya tungkol sa kalikasan ay hindi naman sobrang talino. Pero mahal na mahal niya ang kalikasan, kaya patuloy siya sa kanyang mga pag-aaral. Kapag may interest ka sa ginagawa mo, hindi ka mababago kahit anong mangyari. Mas madali kang magtulungan kahit mahirap. Pangalawa, pagsasanay at pagpapabuti. Kung gusto mong maging magaling sa isang bagay, kailangan mong mag-practice araw-araw. Halimbawa, ang Olympic swimmer na si Rowdy Gaines ay nanalo, hindi dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa tuloy-tuloy niyang pagsasanay. Walang tagumpay nang hindi nagsusumikap. Pangatlo, layunin. Dapat may layunin ka sa ginagawa mo. Kung hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, mabilis kang magsasawa. Pero kung may layunin ka, tulad ng pagtulong sa iba o pagbabago ng mundo, magpapatuloy ka kahit na mahirap. Ang pagkakaroon ng layunin ay nagpapalakas ng grit.
Pang-apat, pag-iisip ng paglago, growth mindset. Ang isang taong may growth mindset ay naniniwala na kaya niyang magbago at matuto. Kung natututo tayo mula sa pagkatalo at magpatuloy sa pagpapabuti, lumalakas ang ating grit. Ang mga tao na may growth mindset ay hindi sumusuko kapag nahihirapan. Nananatili silang positibo at patuloy sa pag-aaral. Ngayon, paano mo magagamit ang grit sa iyong buhay? Simple lang. Kailangan mong mag-focus sa isang bagay na gusto mong matutunan o pagbutihin. Halimbawa, kung gusto mong maging magaling sa isang sport o isang hobby, maglaan ka ng oras bawat araw para magsanay. Kung gusto mong maging mahusay na chef, magluto ka araw-araw. Kung nais mong maging magaling na manunulat, magsulat ka araw-araw. Sa umpisa, magiging excited ka at masaya ka sa ginagawa mo. Pero darating ang panahon na magsasawa ka at mapapagod. Diyan papasok ang grit. Kapag nararamdaman mong ayaw mo nang magpatuloy, doon mo malalaman kung gaano katibay ang iyong grit. Hindi lahat ng araw ay magiging madali, pero ang mahalaga ay magpatuloy ka kahit mahirap. Malaking tulong ang pagiging consistent. Kahit na 10 minuto at 30 minuto lang ang ilaan mong oras araw-araw, kung magpapatuloy ka, mapapansin mong gumaganda ka sa ginagawa mo. Halimbawa, kung magsusulat ka ng 5 pahina bawat araw, mapapansin mong mas madali na ang pagsusulat sa paglipas ng mga araw. Hindi madaling mag-develop ng grit, pero napakahalaga nito. Kapag natutunan mong magpatuloy kahit mahirap, mas madali mong maaabot ang iyong mga pangarap at tagumpay. Isa sa pinaka-epektibong paraan para palaguin ang grit ay ang paglalagay ng sarili mo sa mga sitwasyong hindi komportable. Halimbawa, kung ikaw ay nahihiyang magsalita sa harap ng tao, subukang sumali sa isang public speaking club tulad ng Toastmasters. Ang pagharap sa takot at unti-unting paglampas dito ay paraan para masanay ang isip mo na magpatuloy kahit mahirap. Pangalawa, subukan mong mag-journal tuwing gabi kung saan ilalagay mo ang mga bagay na tiniis mo ngayong araw, gaano man kaliit. Makakatulong ito para makita mong kaya mo palang harapin ang mga hamon. Over time, makikita mong lumalakas ang kumpiyansa mo sa sarili. Isa ring magandang tip ay humanap ng accountability partner, isang kaibigan o mentor na magre-remind sa'yo kapag gusto mo nang sumuko. Mahalaga ang community support, lalo na kapag nahihirapan na, kahit ang mga elite athletes ay may coaches at support system. Panghuli, ugaliing mag-celebrate ng maliliit na tagumpay. Halimbawa, kung nakapagsulat ka kahit ayaw mo kanina, i-acknowledge mo yon. Ang pagbigay halaga sa progreso, kahit maliit, ay nagsusustento sa motivation at grit mo. Isa pang tip ay ang pagiging mas mapanuri sa iyong mga pagkatalo. Hindi laging madaling tanggapin ang pagkatalo, ngunit kung natututo tayo mula sa mga pagkatalo, nagiging pagkakataon ito para maging mas matibay. I-visualize ang sarili mong nanalo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isipin ang mga lessons na natutunan mo at paano ito magiging batayan para sa iyong tagumpay. Tandaan, hindi instant ang grit. Isa itong habit na hinuhubog araw-araw sa pamamagitan ng maliliit na desisyong magpatuloy kahit may dahilan kang huminto. Ang pagpapalago ng grit ay hindi madaling proseso, pero sa bawat hakbang na ginagawa mo, mas nagiging matibay ka. Minsan magdududa ka sa sarili mo at mag-iisip ng mga dahilan para tumigil. Ngunit kung matutunan mong magpatuloy, mararating mo ang iyong pinapangarap na tagumpay. Gamitin ang lahat ng natutunan mo mula sa librong Grit at sa mga hakbang na ito upang lumakad ng may determinasyon at tiyak ay makikita mo ang mga positibong pagbabago sa iyong buhay.